Your spirit comes in power, take God and my soul. Holy Spirit, come in power, take my heart and still for you. Cao, cao. So I yearn for you, Lord, to see you. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you. Lord, I lift my hands before my King and pray. I yearn for you. My hands before my fears. I
Lord, I need mercy for I need I to see. Lord, I need mercy for I need Salamat po, Panginoon. Pag-isip, Panginoon. Ang mga kayo, Panginoon, sa iyong karapatan. Narito po ako ang tulungan namin. Sa iyo lamang po, magtitiwala. Sa iyo lamang po, ang aming Panginoon, Lord. Sa iyo lamang po, humingi, Panginoon, ng karunungan. Lord, muli, Panginoon, Lord. Sumalapit po ako ng next na Panginoon, Lord. Panginoon, may bigkas po ako ng salita. Humingi po ako, Panginoon, ng kapatawaran sa aking mga loob at kasalanan. Pagpuprasin mo ako, Panginoon, aking isipang nagamihan. Nagpapawagas po ako, Panginoon, ng pagkakas. Kung mamakara ang ipos ng kaalaan. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po sa gabing ito, Lord. Nawa, Panginoon Lord, tao po lang po, Panginoon. At ibabang po ako, Panginoon, sa pinakamapang Panginoon Lord, upang kayo po, Panginoon, ang layas. Gamitin lamang po, Panginoon, ang natin. Langisan lamang po, Panginoon, ang natin natin. Tanging salita lamang po, Panginoon, ang magpatawin. Nawa po ang ibigsin po, Panginoon, ang bawat puso, Panginoon, ang mga anak, Lord. Tanging salita lamang po, Panginoon, ang kanilang marinig, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa protection, Panginoon, Lord, ng aming naranasan. Salamat po, Panginoon, Lord, sa biyaya na iyong binibigay, patuloy po binibigay sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin at sambayin ka, Lord. Nawa, Panginoon, Lord, patuloy niyo po, Panginoon, na bulutin, Panginoon, ng iba na nagdo, Panginoon, ang lugar ito, Lord. Punuin niyo po ang pagmamahal, ang bawat sa Lord yan.
Patuloy niyo po ang pagpupuntin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Maraming po salamat, Lord. Pinupuri, pinakasalamatan. Kaming Panginoon, Lord, yan. Binabalik ko po ang may papuri, pasasalamat, Panginoon, Lord, yan. Sa iyong makapangyayang pangalan ng Jesus. At sa liban ng Espiritu Santo. Amen. Kamusta po mga kapatid? Amen. Salamat po sa Lord. Magayon naman tayo. Pinagtigo dito. Nagkati nga sa mga sa mga katabi natin. Batiin niyo po ang bawat isa. Kamusta po tayo lahat? Bless pa kayo? Bless pa po? Amen. Salamat po lang. Salamat po sa mga. Bakit po natin ngayon ito? Kingdom of Progress. O, big one. The reversible effect. Opo. Bakit po ang natin ang description natin sa Matthew 13:33. Sabi po dito, I told them, still another one. The kingdom of heaven is like this, that the woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Mamaya po natin yan, ano po, may explain ko na. Nandito na po tayo sa objective, sabi ko sa objective ko, to instill in our consciousness about the kingdom influence that will impact the people with whom we share its principle. Sabi ko dito, kapag nalalaman natin yung kalooban ng Diyos, at ito ay isa sa buhay ko natin, nakikita ng mga tao, nakakakita ng mga tao na paligid sa atin. Ang pagbabago ng ating pamumuhay po. At sila yung ating kaya na sumampalataya sa Panginoon po. Next po, pass on the excellence leadership model for other to emulate. Sabi nga po, sa ngayon, kapag nakita nila ang pagbabago, ang ating pamumuhay, nakikita nila tayo ng mga magandang halimbawa, di ba po? O nagiging modelo tayo na pagbabago ng Diyos sa ating po. Kaya sila ay nababago ng pag-isip, pag-buhay po. Dahil sa ating po mga pagbabago. Sa introduction, this ang po tayo, no? Let all be reminded about the culture that the kingdom of God is promoting. Sabi dito, dapat natin ipapaalala ang kultura ng kingdom of God, ang area ng Diyos, at ibahagi sa ng tao na ang area ng Diyos ay tunay. Di ba yung culture natin, di ba nabanggit nga po ni Pastor Kalimpaga, yung culture dito, nakakaroon, iba, di ba? Yung mga policy nila, di ba? Kahit saan man policy nila po. Kahit sa Pilipinas ang policy nila po, na dapat natin sundin. Ganon din sa kingdom of God, na kailangan natin
may sundin din po tayo. Sabi nga po sa 2 Timothy, sabi nito, dapat layunan ang bawat kagad ng binigyang karapatan ko ba? Dapat natin magturuan at palakasin ang Lord. Upang bawat isa ay makapagtulog din sa iba. Huwag natin sabihin kung ano ang natanggap natin. Diba? Hindi natin sa lahat, diba? Sabi nga sa 2 Timothy 2:2, and the things should not hear be said in the presence of many witnesses in trust to believe men, who will also be qualified to teach others. Kailangan, i-teach is ibahagi din natin sa mga tao na kapatid sa atin. Diba? Kasi ang sa scripture natin this, kailangan maging yes ka. Hindi yes ha, yes. Diba? Ano ba mas maging sa yes? Diba yung kung nilagay mo lang sa akin na umaasa. Napag-empty tayo. Na umaasa din. Na kahit na okay, nakilagbilo tayo kahit sa man, nasi-share natin yung word of God. Yung nagpapahagi natin yung salita ng Lord. Diba po? Tayo ba yung mga yes? Hindi yes ha? Mga yes. Yes. Diba po? Okay. Sabi diba, ito, sa ito lang po, di ba masabi dito na Jesus used a very simple illustration of the given or is, so that every one of us will experience how you and me. His disciples prayed and impact upon people as we interact with them with the gospel. Yun nga po, may bahagi nga po natin yung gospel at maging yes tayo sa mga po, di ba? Sa mga nakakasaluhan natin. Yan po yung yes. Sino po yung mga naluluto dito? Ng tinapay. Yan po yung yes na naman. Konti lang, di ba? Konti lang siya, pero ano siya, nakakapagbigay ng nakakapag-expands. Hindi nakakataba, nakaka-expands, diba? Sa isang harina, kung nilagay mo bilang spoon, pinasa mo, ito yung malaki. Diba po? Ganun din tayo, na maging yes tayo sa mga nakapaligid sa atin. Hindi tayo pwede maging yes na nilalagyan tayo. Kailangan maging yes tayo na lagi tayo nakakapag-invite naman, diba po? Ito po, yung bawa, yes. Ang yes ay yes ay siguro ng king of God. Diba? Ibang evangelist. Ang papasa ay sumasimulong sa ipay ng Evangelyo. Pagkaman nagsisimula ito sa napakaliit na paraan, ito ay malago ng malaki at ibabago sa puso ng tao. Diba? Tayo, ano tayo, yung maliit na tinanim o ng Panginoon, pero kapag lumakuto, maraming buhay ang nababago. Amen po? Amen po? Amen po.
Sabi nga ito, be influenced by God to be an influencer for God. Mag-influence tayo para sa Lord. Hindi influence sa kasama. Yan po yung influence ng form. Siya na po ang mga influence factor. Even though in community knowledge is sorry person. Dito na. Hindi ko makita ko, sorry lang po. The influence factor given or commonly known as this is household ingredients used in a baking bread, a small amount of yeast mixed with the dough. Needed flour. Hindi nga po yung flour, diba po? Kita yung kanina. Yan. You are the yeast of the kingdom that can influence people and circumstance. Yan po yung kaninang yeast na mapapinisa mo sa flour, magiging dough siya, no? Laki. Ganun din po tayo. Kasi ang yeast ay kingdom of God. Ang flour is a world. Ang dough, yung mga ilan ang Lord na pinili niya. No? Yan, yung Lord, no? As yes, kapag pinagsabi ko talaga yan, parang tayo yung mga yeast na may daladalang word of God. Kapag nasa namuha tayo sa word, at magiging influential tayo. Parang tayo, di ba? Na tayo yung kakot lang dati, pero influential ng mga bawat isa nila na nakikita tayo ng pagbabago. Ito. In the Bible, our first impression about the yeast is very negative. Since from the Old Testament, yeast was referred to as a seed, as a negative effect. Di ba po yung sa Old Testament, kung nababasa niyo po yung Exodus 12 or 13, makikita po yung yeast ay a symbol of sin. Di ba po? Kung sino po yung nakakabasa naman, nung Old Testament po talaga ang yeast ay symbol of sin. Pero sa New Testament, ang symbol doon ay kingdom of God. Diba po? Sabi nito sa Luke 2:1, Luke 12:1, but in our context, this was an illustration of kingdom influence of people and culture. Yun nga po yung sa Luke 12:1. Yun po yung symbol na kingdom of God. Yan po. Okay, kita mo po sa Luke 13:20, sabi nito, it's a like this that a woman took and mixed with about 60 pounds of flour until the word all through the dough. Diba po? Bago tayo isala or i-set, talaga niya muna tayo sa mga process, diba? Na dadaan tayo sa mga pagsubok, diba? Doon tayo kumakabalan. Kaya nagiging tayo dahil tayo yung
ay yung sa mga sa word para makilala yung ating para makilala yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ito po, according to John Maxwell, leadership is influence. You cannot be a leader without exerting influence over people. Diba po? Hindi naman tayo magiging influence kung hindi nakikita sa ating sa ating pamumuhay ng bago. Para tayo, kapag tayo sundin ng gusto sa ating sarili, hindi nakikita yung like Jesus Christ, di ba? So, paano yung iba po? Hindi tayo sundin ng mga name natin, kaya pwede sila sumasama sa atin, sumasama sa inyo, kapag hindi, kasi nakikita yung buhay na binago sa inyo. Like me, like you, di ba? Like Ate Suzette, like Ate Pastor Emily, nakikita yung binago siya ng Panginoon. Kaya, kada i-invite siya, at nakikita yung buhay niya na binago siya ng Lord. Nakakasunod at nakaka-influence, di ba? Therefore, to be a good leader must learn and master how to exercise influence over the lives of people. It's very difficult to share with people to who you exercise influence at all. You need to create an atmosphere of influence at least by connecting with them. Yun po, di ba po? Bago natin sila i-tawag dyan ma-invite, siyempre, ikukunin mo na natin para sa mag-asawa, di ba? Yun yung ginawa ni Pastor kanina. Para sa mag-asawa, hindi pa kalat-kalat na yung bataan yan. I-review mo yan. Or pagsasabihan mo lang ng mabuhay. Siyempre, magkukunin ka muna. Parang tayo, di ba? Nung bago tayo dinala dito, kinunik mo tayo. Di ba? Pray, connect, para tayo invite sa church. Para tayo invite sa subject, di ba po? Yun po yung dapat gawin natin. Hindi yung basta-basta na sasama mo siya, di ba? Kailangan mag-connect ka muna sa kanya. Para makita niya yung lifestyle mo, di ba po? Sabi nito is influences the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something. Effect, impact, determine, guide, control, shape, govern, decide, diba? Influence capacity to effect. Makikita talaga yung sa pag-ugali mo, sa pag-umuhay mo. Diba po? Somebody in the position, somebody for the position of authority exercise influence over people under him. Parents exercise influence over the lives of their children, di ba po? Yan, meron yan, di ba po? Yan yung picture. Yan yung mga sa opisina, di ba? Kaya nagdala ng Lord doon sa opisina o sa mga kapamilya. Ikaw yung gagamitin ng Lord. May influence ka na paano sila, madala mo siya sa Panginoon. Sabi dito, yung po na sa parents, may kakayanan kang mabuhay ng mga anak mo. May kakayanan kang sumunod yung mga anak mo sa'yo. Lalo na, nakikita yung buhay na binago sa'yo. Yung teacher, di ba? Meron siyang kakayanan, meron siyang influensya na may kaya ng mga estudyante. Dahil siya yung teacher na magtuturo sa kapilihan, di ba? You can also exercise influence over your relatives, friends, depending on your credibility and or integrity. This a level of influence in development and mastery, di ba? Yan, it's not yan. Kaya yung sabi. Yan yung pamilya ko. Yung side ko. Mismo to sila. Di ba? Kailangan
maging yes tayo, hindi lang sa nakapaligid sa akin. Maging yes tayo, maging sa pamilya natin, sa mga pinsan natin, sa pamilya natin, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, sa mga kaibigan. Yan yung pamilya ko. Na ito-testimony ko lang. Nung umuwi ako ng year 2025, hindi ko gayaan na hindi ko masyarahan ng Word of God sa pamilya. Masaya ako dyan sa amin. Kasi nagampanan ko yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Ginabayan ako ng Holy Spirit, Lord, at hindi niya ako iniwan dahil binigyan niya ako kasama yung pamangkin ko na is. Masaya ako sa araw na yan kasi habang binababa ko yung Romans 6:23 sa buong pamilya ko. Talagang nag-iibig sa puso. Sabi ko, Lord, kung hindi ako yung magkakapamilya ko na hindi ko may share yung magandang balita ko sa pamilya ko. Sabi nga daw, diba? Kung ikaw kaya mo ako sa akin ang ikaw kaya kita sa akin ang yun ang tumatak sa isip. Sabi ko, once na dumating yung reunion na yan, Panginoon, sa iyong pamilya ko, lalo na yung kapatid ko may sakit, na hindi ko siya makakalaman, kaya lang ako, tawa ako sa kanya, tanging may bibigay ko lang yung sakit ko, yung pangpalakas sa kanila, yung encouragement, yun. Salamat sa Lord, salamat sa Holy Spirit na na-share ko sila ng Word of God na isang araw lang kami doon. Mga kapatid ko, mga ibat ko, mga kapatid ko, kaya alam ko, kahit sandaling ang oras namin, alam ko, ang salita ng Lord ay magbubunga sa mga puso niya. Pero Lord God na yun, ang kuya ko may sakit, yung tatlong kuya ko rin, sabi sa kaki ko, may cellphone na sila ng Monday. Diba po? Salamat sa pamangkin ko ng Kristo. Na kahit ng trabaho siya, nagpapatuloy niyang tiyagayin dahil nga yun yung ano ng Panginoon sa kanya. Kaya salamat sa Lord. Kumari ko naman yung basabi, yung i-share mo yung Word of God, hindi lamang sa pamilya, pati sa pamilya. Sa kumari ko, kapag kami nagkikita, sinashare ko siya. Sabi ko, Lord, ikaw na yung mamuna, mangilos. Itanin mo sa yung salitang na itanin mo sa puso nila, lumago. Natulad namin na lumago yung salita ng Lord sa puso namin. Kaya kami hanggang ngayon nandito. Diba po? Pinunawaan ko. And remember, the principle is should be mixed with the dough and the sufficiently heated, diba? Para din tayo dough. Ito pa rin no? Ang dough, diba? Bago maging dough yan, kinamasa. Ganun din pala tayo. Bakit tayo ganun ngayon nandito? Bakit hanggang ngayon, nakakayo pa rin tayo nagkakilid sa Panginoon? Kasi habang tayo nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng mga pagbabatikos, mga unbeliever, lalo natin isang kadugo pa, diba? Na hindi ayaw ibawas. Pero part yan ng pagpubusan ng Panginoon para tumatag tayo. Kaya ganoon din tayo, maramdamin tayo na ilalamas, na minamasa, hanggang sa hila, sa apoy, na maging na lumaki. Dito mabaan yung mga Panginoon. Ganoon din tayo sa spiritual. Nagiging tayo, nagiging people, di ba? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tingnan yung tabi mo. Yes ba yan? Yes. 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 Yes.
Huwag kang maging ano, basta mo lang sinabi. Sa list, sa Lord, you know, mga oras, si Lord, mag-okay. Nandito na po tayo sa how can we be personal, right? Unreversible influence. Sabi ko sa number one, being the position of authority. Sabi ko dito, the kingdom of heaven is like this, that a woman who and mix into about 60 pounds of flour until the word of the ang maranas tayo mga mga pagsubok. Okay lang yan, kasama natin yung Lord. Opo. Influence is inherent in position authority. Civil government leader, institutional leaders, companies, business, school, teachers, pastoral, and parents exercise position, influence over their subject, constituent, student, or member of their family. If you are in the position of authority, remember God placed you there. So you can influence people with the gods. Kahit ano ang posisyon mo, mataas ka man o mababa. Isip ko na lang natin kung ano tayo dati. Diba? Kung ano tayo dati, hindi pa natin nakikilala ang Lord. Saan ba tayo tinawag ng Lord? Diba? Tinawag tayo ako, tinawag ako dati. Tinawag ako nung palaway ako. Masungit ako. Hindi mo ako makakatawag ng ganito. Sa bawat pagsubok, problema, nagiging down na, umibigay na. Pero, sabi nga dito, diba, God's station there so you can influence people with God. That's it, diba? Ilagay ka ng Lord dyan. At siya, ilagay ka ng Lord sa trabaho mo kasi magiging influence. Diba? Ilagay tayo sa bawat kumpanya po natin, magiging influence na tayo. Hindi lang po sa kanya, pati po sa ating pamilya. Ako, sabihin sa katabi mo, malayo eh. Pinili ka lang ng Lord, nadali ka lang, sinalahan ka lang sa Panginoon. Sabi ito as an employees, you are very limited positional influence. Unless you are in a supervisor's position and you have people under you. Diba? Kung supervisor ka, talagang susundin ka, diba? Diba? Pag sinabi mag-iis ka, mag-iis ka. Diba? This is the reason we are encouraging you to engage or living your own business employees before teachers and graduates when you come to influence. About sino sa atin influence. Kailangan mag-influence sa mabuti o sa masama. Para habang may pagsulong yung sa mga tao, ano yan? Diba? Wala na gano'n. Diba? Ang sabihin ko, dahil ang Diyos ang papalakas niyo. Amen. The yeast must be taken out of the box and mixed with the dough. Don't be yeast inside the box. Sabi dito yung box daw, hindi mo kailangan na sa box na. Get out of the box. Be mixed with the people and be on fire so that the yeast might work its influence. Sabi mo sa katabi mo, get out. Get out of the comfort zone. Yeah? Lumabas ka sa comfort zone mo. Lumabas ka sa amon, di ba? Hindi yung may problema ka, magsisisi sa tabi. May pagsubok ka, iyak ka lang sa
me time, di ba? No. Kailangan nga kapag meron ka mga pagsigaw, mas lalo ka pa lumapit. Nakikita mo yung mga tabi mo na yan, mga basag na yan. Hindi. Pero makikita yung lalo na tawa, di ba? Kasi, sinabi namin kanina, may kapayapaan. Di ba? May kapayapaan sa puso pag kay Lord ka. Hindi kayo na. Opo. Amen. Do not avoid people. Kadaw ba sa mga tao? You are designed to mix with people and be needed to manifest your influence. Sabi daw, lumayo sa tao, napilan mo sila, lumapit ka. Para mag-influensya ka. Diba? Huwag mo layuan. The true power behind the yeast is the Holy Spirit that will cause impact the people's lives. Siyempre, kasama natin ang Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit sa atin, hindi natin magagawa. Diba? Kung wala ang Lord, hindi tayo makakapayo. Kaya, hindi biro po ang tumayo sa pulpito ng Panginoon. Kaya, sabi ko, Lord, gabayan mo ko, salita ko lamang po ang magagawa. Hindi yung sarili ko lang. Kaya sabihin sa katabi mo, mag-manifest ka, mag-manifest ka, mag-manifest ka. Diba? Sabi ko, before we should go influence, then by God's God through the Holy Spirit, diba? Mag-influensya ka kasama ang Lord, kasama ang Holy Spirit, hindi pwede sa sarili mong kakayanan, diba? Hindi pwede pa sa sarili mo yan, kakayanan. Hindi po kayo matalino kayo kasi yung talino mo lang ang gagamitin mo, hindi. Diba sabi nga, pinili ang mga hindi marunong upang piliin ang mga marunong. Diba po? Amen po? If you do not have positional influence, the next will be apply. Apply natin, mga kapatid. I-apply mo natin sa ating mga buhay. Amen? Nakikita naman po sa ating mga kapatid na ina-apply sa ating mga buhay na ang pagbabago na binago na tayo, Lord. Number 2 na tayo. By demonstration of integrity. Anong integrity tayo? Diba? Wala tayong integrity, hindi natin magagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Sabi ko dito sa Proverbs 20:7, sabi niya po sa inyo, the righteous man walk in his integrity, his child are blessed after him. Diba? Kapag ang ama ay may integrity, mismo ang anak ay sumusunod. Diba? Hindi ka susundin ng anak mo. Dahil kang pasyaw. Diba? Dahil kang pagalit. Baka gawa ka ng masama. Kaya kailangan yun. Pero tayo righteous. Ang sabihin, integrity. Para magampalan po natin bilang maging pagmula. Sabi ko sa Proverbs 11:3, the integrity of the upright guys, but then unfaithful are destroyed by their mistakes. Diba po? With the position of authority, would take another level in order to influence other people. Paano ka makakawala ng mga outside influence kung hindi nakikita sa iyong buhay? Diba po? Kailangan makikita po talaga sa ating pamumuhay. Paano mo siya i-invite? Kung nakikita yung bisyo sa iyo, diba? Sasabihin mo, huwag ka makinom. Nakikita mo yun, diba? Huwag kang
Magpatawad ka, mas ikaw, hindi ka nagpapatawad. Paano susunod ang may invite mo, di ba? Hindi lang yung may invite mo, pati yung mga nakapaligid sa iyo. Di ba po? Amen po? This by the illustration of a life of integrity. Yun po yung buhay ng may integridad. It will be difficult to influence people of your own level without the demonstration of a life of integrity. This is why we need to keep our testimony to integrity. Mga kapatid, alagaan po, ingatan po natin ang testimony. Yan po yung importante. Kasi, wala yung testimony ng natin. Hindi na tayo nangyayarahan ng bawat isa. Kaya po, yun yung pinangingatan natin. Kaya nga kung tayo sumusunod sa Panginoon, di ba po, nababago ang buhay natin. Nababago yung pag-ugali natin. Nababago yung mga pananalitaan natin, di ba? Nababago yung mga kilos natin, di ba? Yung dati yung magsalita tayo parang kera. Ngayon, hindi na. Di ba? Yung dati galit tayo, na hindi tayo magpapatalo. Ngayon, ikaw na lang ako papamagano. Kaya yung testimony po natin sa bawat isa, mga bawat sa atin may testimony, no? Ingatan po natin na hindi yung masira. Kasi once na yung nasira, kahit magpapalakjak ka pa dyan, magsalita ka pa ng masalita dyan, kung sila na yung testimony mo, lalo na sa mga may nakakakilala sa mga, hindi ka pa nila. Amen po? Kaya, bigyan natin sa Panginoon na may ingatan natin ang testimony natin. Opo, bigyan natin sa Panginoon na maging maayos yung ikipupo natin sa bawat isa. Amen po? When people know us for our transformed characters and we are consistent, they have a good reason to listen to us. When we speak, di ba po, yung mga nakakakakon lang sa iyo na nabago ka, di ba? Or the pananalita mo, di ba? Kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos, di ba po? If you demonstrate sincerity in your belief, if you will be a true practitioner of your faith, di ba? Even people of highest position are level will listen to you when you speak with sincerity and confidence. Just release, fulfilling your role to provide an irreversible effect in the lives of people around you. And kaya pag-ingatan po natin ang bawat kailangan meron tayong confidence, meron tayo yung this na makikita ng tao. Hindi lang yung yes lang tayo. Na lumalaki, lumalago, ganun po. Pag-yes mo ba? Number 2 na po tayo, by developing close relationship. In discipleship, we usually use relational influence or influence based on the relationship that we build over time. Of course, if you are able to build a good rapport with the person at the same level as you are, you can speak with influence over their lives. Diba? Mag-influence tayo sa bawat isa. Sa bawat isa, sa mga buhay natin, mag-influence tayo. When people perceive you as their leader, no matter the age difference or career achievement, you will impact them. With relation influence, as in case of many of your leaders in this church, diba?
Kaya lang tayo ginagawa yung mga leaders natin. Patuloy tayong tinutulungan, patuloy tayong ginagabayan. Upang tayo din makapag-influensya sila. Diba? Kasi mismo mga leader po natin, mga kapatiran po natin, sila po yung mismo ang tutusin. Diba po? Ano mga kalakasan, ano po, ano yung mali mo, diba po? Kaya, kailangan puso tayo pagtanggal. Diba? Hindi yung direct-joke ka, gagawin ka, hindi tayo alam ito. Kapag direct-joke ka, magpapatulog ka, makinig ka. Diba po? Kasi kung hindi tayo makikinig sa mga leader natin, o sa mga leader natin, hindi tayo lalo. Hindi tayo mag-grow. Diba po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, di ba? Bakit ka nandito kasi napapatulog tayo. Diba? Napapatuloy tayo. Kasi sabi nga, sabi nga na dito, bago ng buhay. Diba? Kaya tayo nire-review. Kaya huwag tayo sasama ng mundo. Tayo nire-review ng mga leader natin, ng mga kapatid natin, pero may nakikita na hindi maganda. Pero, kailangan meron tayong puso pagtanggal. Isa sa mga goal natin, no? Namawa ko ba mga kapatid? For this to happen, you as a leader must be strategy by having a character beyond reproach and having a mastery of the visual system, process, and strategy, so that when you speak, you impart a reversible impact upon the lives of people you will be a master of relationship development. Yan. Kailangan yung irreversible, yung hindi na mawawala, hindi na maaalis. Diba? Hindi na tayo mawawalay. Parang ganun po. Na kung tayo susunod sa Panginoon, hindi na tayo mawawalay. Parang tayo, diba? Sabi nga yung prayer na may pastor na evident na ito na yung buhay natin. Ito na yung buhay natin ng Gusto. Dahil alam natin, dahil nararanasan natin na malapit yung buhay natin. Kaya sa bawat sa mga tao na tulong sa atin, nag-apagas sa atin, pabidama, bidyaman, umas, napasalamatan, na-respetuin, na bigyan natin sila ng respeto. Kahit hindi sila may respeto pa natin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo mag-ignore ng ganito. Dahil sila yung pinalagaan ng Panginoon pas. Diba? Kasi hindi pa nga tayo pinapakanak, pinili na tayo na maglingkod sa Panginoon. Pero, it's your choice. Susunod ka ba sa Panginoon? Lalakad ka ba patungo sa Panginoon? Pero, mga kapatid, mas naisip pa natin maglingkod sa Panginoon. Dahil, one day, ang Lord ang ibibigay. Ang Lord ang ibibigay ko yung mga kaibigan natin. Hindi lang kaibigan natin dito sa lupa. Meron tayong hinihintay ng eternal life. Di ba po? Yun ang masarap po. Eternal life. Salamat po sa Lord. Minunuwa ko na kailangan maging yes na tayo. Hindi lang ako dito. Importante sa labas at sa ating Jerusalem. Then, i-spread natin yung news. Kaya, gusto ko yung mga kapatid, kung alam yung sasabihin mo, kaya mas conclusion na tayo. Kaya po, na sabi ko sa conclusion, kailangan mag-inis tayo sa mga kapatid sa atin. Kung isa ka doon na hindi mo pa magawa, pinag-uutos ng Panginoon, hindi ko, maluwa na po tayo. Lapit pa tayo sa Panginoon kung ano yung
Kung ano yung kulang pa. Hindi natin sa Panginoon kung ano yung umahadlang na sa buhay natin. Ito ba yung takot? Baka mamaya ka. Yung takot na makasabihin, wala kang alam. Yung takot na husgahan ka. Ano ba yung umahadlang sa'yo para hindi mo sipin yung pinag-uutos ng Panginoon? Yan ba yung pamilya mo na hindi nila matanggap kung ano ka ngayon? Yung mga pagsubok na narating sa'yo, akala mo matagaw ang pasa. Akala ko, tumayo na yung Panginoon sa'yo. Kasunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung mga pagsubok, sunod-sunod yung mga wala yung mga pagkakas. Mga kapatid, alam ko, pinagtulos ng Panginoon sa atin para lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo magdala sa sarili natin sa Kanya. Hindi tayo magparaan sa sarili natin kalabukan. Dahil sa Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Dahil sa Panginoon na sa Kanya lamang tayo humingi. Dahil sa Panginoon na umiyak ka sa Kanya. Dahil tulog mo, na ibigay mo, na surrender mo, at lang na bakit hindi ka pa makapagpatuloy. Makapagpatuloy sa pinapagawa na sa atin. Umihi tayo ng tawad sa Panginoon dahil sa mga pagkukulang, sa pagkabaliwala, pagkabaliwala sa kanyang salita. Sige mga kapatid, meron kayong pagkakataon na sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko magagalit. Lord, susunod ko yung mga pagsasabi sa akin. Lord, bakit hindi ka lang magpap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 
binibig po. Kung bakit po kami nakakaranas Panginoon ng mga pinagati, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam po, ito po, Panginoon. Nung kinaloob mo po, Panginoon, bawat pagsubok na ito, Lord, tumatag po kami, Panginoon, na lumapit po kami sa iyo. Kaya, Lord, humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon ko, Lord. Humingi po kami ng kapatawaran dahil nagtulong kami, Panginoon ko, Lord. Nagtulong po kami, Panginoon, sa kakayanan mo. Pero alam ko namin, Panginoon ko, Lord, na ikaw lamang po, Panginoon, ang tanging malalapitan namin kayo. Lord, kapag po kami, Panginoon,
Ipagtanong po kami ng ibang tao. Ang mismo pamilya po namin yun. Hindi po namin kaya ng ngayon sa iyo. Kaya mas susubigapan po namin, Panginoon po, Lord God. Na ikaw po, Panginoon, ang masunod sa aming mga buhay ko. Alam ko, Panginoon po, Lord God, sa mga pagkukulit ko, Lord. Nabigyan na po, Panginoon, sa mga pagsubok. Na sunod-sunod pa po, Lord. Pero dalangin ko, Panginoon po, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magpapangport, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng kapayapaan, Panginoon po, Lord. Sa bawat kailangan po, Panginoon, ang aking mga kapatid, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng katuparan. Lord, sa mga ibang anak mo, Lord, may nawalan mo po ang pamilya, Lord. Mahal sa buhay, Lord. Pero alam ko, Lord, ikaw po may nag-comfort sa kanila, Lord. Ikaw po ang nag-comfort sa kanila, Lord. Dahil alam po namin, Panginoon mo. Kami rin po makakapunta dyan sa ito, Lord, sa iyong kakayan, Lord. Dawa, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon ko, Lord, na magiging influensya po kami, Panginoon, sa bawat nasasalamuha po namin, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, sa aming mga pamilya, na magiging influensya po kami, na binahagi po kami, Lord. Dalangin po namin, Panginoon. Nakakita po, Panginoon, ang aming mga pamilya, Lord. Kung paano niyo po kami binago, Lord. Kung paano niyo po kami niligtas, Panginoon ko. Wala po kaming dalangin, Panginoon ko, Lord. Na mga pamilya po namin, Lord, makapakakinig, Panginoon, makakarinig, Panginoon, ng salita. At matanggap din po nila, Panginoon, yung salvation. Salvation na. Na inaasam-asam po namin. Lord, hindi pa po namin kayo napatanggap, Lord, sa mga sabihan namin, Lord. Nagtitiwala po kami, Panginoon, Lord. In perfect time, Panginoon, ibibigay niyo po, Panginoon, na magiging answer prayer po, Panginoon, ang mga dinadalangin namin. Salamat po, Panginoon, Lord, na ang bawat isa po sa amin, Lord, nariyakan mo. Nariyakan mo na kayo pinipin, Lord. Nariyakan mo. Maraming po sa lahat, Panginoon po. Sa lahat po, Panginoon, sa iyong salita, Lord. Napatuloy po kami, Panginoon, na binabago. Napatuloy po kami, iniingatan, Panginoon po, Lord. Maraming po sa lahat, Lord. Patuloy niyo ako, Panginoon, Lord, na protektahan, Panginoon, yung mga sabi niyo. Patuloy rin po sila. Pagpalain, Panginoon, upang maging pagpapalain po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagkiyat. Salamat po, Holy Spirit. Nararamdaman namin po kayo. Nararamdaman po namin ang inyong Panginoon. Lalo-lalo na Panginoon na malayo po kami sa aming mga Panginoon. Panginoon, naman po kami, Panginoon, sa aming
Kaya mga din. Sino magpapagawa? Lord, ibinabalik po na may papuri, pasasalamat, Panginoon ko, Lord God. Sa iyong makapangyarihan, pangalan ng Jesus. At sa gabay ng Espiritu Santo. Ang lahat ng nakatanggap ng kapayapaan sa bawat puso ay magsabi ng Amen. Our witness. Scriptures ko lang is in 2 Corinthians 9:6-7. Hindi ko ibig sabihin na nagkatayo ng kaunti. May aani ng kaunti. Kapag nagkatayo ng marami, may aani ng marami. Ang bawat sila pagpili ng ayaw, saan pa siya ng pagsalaon ng hindi na lang. Sa pag-ibigay ng Diyos, kung nabibigay na kayo ng kalakahan, pagkagawa ng Diyos na sinalayin kayo sa mga bagay at bigyan ka sa inyo pangangailangan. Upang sumagana kayo para sa pagkakailangan. So, yung pabibigay ko, ang nabibigay ko tayo, iba po ang nanagulong sa pusang pagbibigay. Diba masaya sa na fulfilling, diba? Iba po yung pakiramdam pag nakapagbigay ka, nakatulong ka. Diba nga sabi ko sa gawa 2035, it is more blessed to give than to receive. Amen? So, higit lang yan para po ang mga taong nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen po. Kaya lang, pag nagbibigay ka, hindi mo papatalo ng Diyos. Hindi mo papatalo ng papatalo kapag nagbibigay sa community. Kasi pag nagbibigay ka, nakikita ng Diyos. Kasi sinasabi siguro ng Lord, yan, ganyan ako yun. I am generous ka. Diba? Pag generous ka. Kaya pag nagbibigay ka, yung price likeness po, unti-unti na natin nakikita sa atin. Diba? Kasi nga generous ng Lord. So, yung image ng Lord is generous ka. So, pag generous ka, yung likeness ng Lord is nakikita na po sa buhay ng natin. Diba kaya sasabihin ko sa iyo ng Lord, kapag-kapag na sa sinang pangalan at umaapaw. Diba? Ikapagpakan ka ng Lord at blessings. Because the Spirit of God, that's the heart of God. So yung mga generous na po is may ibang tagay. May ibang paniniwala. Diba? They could see an ending sa pagbibigay. Diba? Meron kasi na, meron tayo dati, meron kasi na, last mo yan na, tsaka babalik na. May gano'n. Ngunit, ikaw at niyang katabi mo, walang katapusan yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang katapusan yan. Kasi nasa Lord na tayo, amen? So, paniniwala na generous, we will never stop being generous. Sabihin mo ulit sa katabi mo yan, we will never stop
Being generous. Kasi yung taong binigyan mo, hindi naman niya lang magpapala sa akin. Di ba? Kundi nasa Diyos ang pagpapala. Diba? Minsan tinadaan yung mga tao na pagpalain po tayo. Amen? So, di ba walang galing talaga sa atin? Sa Lord lahat, di ba? Ipinagkatiwala naman ng Diyos. Sabi na, we are all the manager. Manager po tayo lahat. Ng Lord. Pinagkatiwala ng Diyos. Lahat ng meron tayo, sa Kanya po namin. May talakaan namin. Ano na yung bigay niya? Let's pray to our Let's lay our hands on the Lord. Turning ng Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa Panginoon Diyos, tunay ka pong tapan, tunay ka pong dakila sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapala ng buhay. Salamat sa mga saranang itinayag niyo sa bawat sasalamat po sa presensya. Salamat sa pagkakaroon ng kapagpuli na pagsama sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, may you bless this blessing of me. Panginoon Diyos, pagdating mo nawa namin sa maayos, Lord God, at sa tubig, Lord God, na pamamaraan namin ng pagkaon, mga pinapakaluwa, Lord God, may gamit, hindi ang tulong, Panginoon Diyos. Dalayan ko po, Panginoon, pagpalain yung po ang bawang isa, Panginoon, Lord God, na ayon, Lord God, sa inyong kalooban, hindi, Lord God, sa buong pamilya din ang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord, that you reminded me. Kasi din, Lord, na walang tal, Panginoon sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, wala yung mga kamay, Lord, ang bigay, mga puso, Lord, na walang pinapilitan, Panginoon. Salamat, Lord, kung nakasiyasat ang puso ko. Salamat, Lord, sa gabi nito. We bless you the rest of the night. We commit everything to your hands, Panginoon Diyos. Sa iyong pagpapalipas sa dalawang nagkikasama ko pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu Santo lahat at pinagpara sa aming ito. Salamat po, Lord, sa ng buhay. Hindi po na nagsusulihan ang Panginoon sa iyo. Honor ng Lord, salamat po sa Panginoon. Salamat mga kapatid ng Panginoon. Ang patuloy mo ginagamit pa sa mga Iwanan sa iyong pagpulihan, Panginoon. Maging patuloy mo ginagamit, Panginoon, to carry each other's burdens, Panginoon. Sa mga oras, kami malakas. Ngayon, kami po
ay sinasamahan niyo, Panginoon. Sa mga oras na kami ay sa libing na Lord. Kami po ay kalungkatan niyo. Salamat po. Family, Panarin namin, Panginoon. Meron yung presensya, Panginoon. Panginoon po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maging sa lugar na kaya, Panginoon. Bigyan sila, Panginoon, ng mga spiritual. Negative thoughts, negative experience, Panginoon. Curses, Panginoon, mga tawad sa bawat isa, Panginoon. Maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Because ng divine, Panginoon. Mga salita sa nabigawan laban sa bawat isa sa aming mga pamilya, Panginoon. And you speak life, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Speak healing, Panginoon. In Jesus' name. Sa iyong pangalan lamang po, Lord. Lord, we pray, Panginoon, na ikaw po. Sa aming mga buhay, sa lahat ng season namin pinagdadaanan, Lord. Kumapit po kami sa inyo, Lord. Panginoon, kung kami po, Panginoon, ay nakakapit sa inyo, Panginoon, kung higit po kami yung kami nakakapit sa amin, Lord. Thank you, Lord, for your comfort, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. Panginoon, na hindi po kayang bayaran, Panginoon. Kahit magsama-sama kami ng kabutihan, ng mga lingkod, Panginoon. Eh, hindi mo namin kayang makibalik sa inyo, Panginoon, pero susubigapan po namin, Lord. Hanggang sa aming mga kapatid, tulungan niyo po kami, Lord. Samahan niyo po kami. Salamat po, Panginoon, Lord, Holy Spirit, Lord. Lord, salamat sa kabigit mo ikaw po mag-iilan, Panginoon, sa bawat isa ng tao, sa sasalanan ng pag-ibig. Pag-ibig mo kami po ay makalan ng Panginoon. Pagmahal po at isa, Panginoon, patuloy po kami pag-pikisin, Lord, po yung pagmamahal, Panginoon, ang receive, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na mapagitna, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Yung sa bahin, Panginoon, di mo kami na yung pagmamahal, Panginoon, sa amin, sa laman po, Lord. All the glory, Panginoon, all the praises, all the adoration, Lord, all the worship, Panginoon. Ang lahat ng pasasalamat, Lord, belongs to you only, Panginoon. Only to you alone, Panginoon. Wala po kayo, Panginoon. May karapatan, Panginoon. Na mapagtanggap ng credit, Panginoon. Dahil ikaw lamang po, Panginoon. Nararapat, Panginoon. Na papararalan sa bawat buhay ng mga Panginoon. Salamat, Lord, that the glory belongs to you alone, Panginoon. Sa gabay, sa comfort, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo, pag-namin sa lahat na magsabi. Amen. Thank you. Says to be influential, so the Lord says, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before me, or before others, that they may see your good deeds and glorify your Father who is in heaven."
You are the source and every single benediction that comes from you. May the love of our Abba, the grace, the comfort, and mercy of our Lord and Savior Jesus, the leading, the guidance, the anointing that destroy the works and the plans, the wiles and the schemes upon your life and upon your family foes. With the power and the guidance of the Holy Spirit. And may you all grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. For to Him be all the glory and all the honor. You are chosen, you are accepted, you are forgiven the moment you receive, the moment you confess, the moment you cast all your cares upon Him. You are loved, you are highly favored, you are blessed beyond measure, you are healed, you are anointed. Therefore, go and serve the Lord and serve your neighbor as you love our Lord and Savior Jesus Christ. You will go with peace, with love, with joy. You are healed, you are blessed, you are rich beyond measure, provision of provision flow upon you. In the mighty name of Jesus. Receive it by faith. In Christ Jesus' name. We receive it, Lord. Amen. Good night po, Sister Mary Ann Lucas. Salamat po. Ay, salamat po. God bless.